nembang daw tayong amin. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa man panig kayong mundo naroon. You know, for today's video po ay gusto ko lamang sumagot sa hindi ko alam kung dalawa po kasi yung nagchat na yon at below the belt po kasi masyado yung kanyang chat, kanilang mga chat. Pero, ang nasisense ko po ay isa lamang tao itong mga to. So, yun. Okay naman po na may masabi kayo sa akin kasi hindi naman lahat ay mapiplease ng bawat vlogger o ng bawat nagbablog. So, yun. Gusto ko lamang pong i-vlog ito kasi hindi na kanais-nais masyado yung kanyang mga sinasabi sa akin sa Messenger. So, ayun, sana mapanood mo to at sana totoo manonood ka sa akin. Kasi nung una, okay pa naman po siya. So, nung una po kasi, bumati siya sa akin sa Messengers, nireplyan ko po. Yun, alam po yan ng mga binabati or nire-replyan ko sa Messenger na mga nanonood or mga nakasuporta sa ating pagbo-vlog. So, yun, bilang isang Ate Vera ay bumati din po ako sa kanya. Noong una, okay pa po yung batian namin. So, matagal na raw po siyang nanonood sa amin. Since day 1 daw po na dumating kami kila Kuya Ka Business. So, yon, nagpapasalamat po ako doon. Alam niya po yan mismo na nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na yan. So, yon, tapos nung kamalaunan, mga ilang araw po, nagsasabi po siya ng problema sa akin. So, may mga times po na matagal akong mag-reply, pero nakakapag-reply pa rin po ako sa kanya. Etong huli po ay, ang sabi po niya sa akin ay, baka naman daw po, Ate Vera, sabi niya, ganito po kayong pagkakasabi. Ate Vera, baka naman po, sabi ganun. Total naman, nag-vlog ka at nagtitinda. Baka naman po pwedeng humingi or hindi humingi po ng tulong yung words niya. Baka naman pwedeng bigyan mo ko ng pambili ng gamit ng mga anak ko. Kasi magpapasukan na, sabi po niya sa akin. So, medyo matagal po na na-replyan ko kasi alam nyo naman po, nagtitindangin yung lingkod at halos di na magkanda o gaga. Sa pagbablog nga, hindi ko ma-maintain lagi yung laging may upload. So, lumipas po ata yung maghapon bago ko po siya na-replyan. So, ang sabi ko po sa kanya, pasensya na po ma'am, sabi kong ganun. Kung sa ngayon ay hindi pa ako makapagbigay ng tulong sa inyo. Kasi sa totoo lang po, napakarami ko ring problema na hindi ko na lang sinasabi dito sa social media. Yun po yung pagkakasabi ko sa kanya. Pasensya na po muna kayo sa akin. Yun po ang pagkakasabi ko sa kanya na in a good way pa rin kahit wala tayong maitulong. Ang sagot po niya sa akin ay, napakayabang mo na, Vera, sabing ganun. Porket may vlog ka na at nandyan ka na sa probinsya, sabi po niya ganun. Maghihirap ka rin ulit. Napakayabang mo na, wala ka pang rarating, sabi po niya sa akin. Tapos, mayroon pa po siyang ibang mga chat na ang sabi po niya ay hindi daw siya titigil sa pagdadasal. Dasal po yung sinabi niya. Hindi po siya titigil sa pagdadasal na ano yun? Wait lang po, nasa Messenger po kasi. Hindi daw po siya titigil na magdasal para po yung paghihikahos daw po niya ay malagpasan ko pa po. So, parang yung akin po doon ay sobra-sobra naman po yung kanyang words, yung kanyang parang grabe naman yung hanggang sa pananalangin niya ay yun ang hihilingin niya. Instead na hilingin sana niya na sana lumago tayo or kung ayaw man niya, wag na lang po sanang ganun. Masama po yung loob ko kasi oo, hindi ako nakatulong pero sana wag naman po akong ganunin kasi wala naman po akong hangad kundi makatulong din sana. Pero ano pong magagawa ko, talagang walang-wala pa po kami. Sa totoo lang,
hindi na lang ako nagsasabi dito sa social media ng mga lahat ng problema namin ni Kuya Lito. Kasi ayaw namin magmukhang nanghihingi kami ng tulong sa mga nagmamahal sa amin. Kaya hindi kami nagsasabi ng mga problema namin parehas ni Kuya Lito. Kasi sa iyo, ma'am, eto sasabihin ko dahil ganyan yung mga sinasabi mo, pinag-isipan ko to ng ilang araw kung ilalabas ko pa ba rito to. Pero parang ang sama po kasi ng loob ko kasi ganun na lang kasama yung gusto mong ipag-pray sa ating Panginoon na mangyari sa akin. Parang grabe yung nagawa ko sa iyo. Samantalang pinagpapayuhan pa kita na kaya natin to pare-parehas, yung mga ganong terms po. Pero ikaw grabe yung mga sinasabi mo sa akin. Hindi lang ako nakapagbigay sa'yo ng tulong. Siguro kung totoong nanonood ka mulat sa pulay, alam mo na wala pa akong kakayahan para makatulong sa ibang tao. Sa pamilya ko pa nga lang ay hindi ko na halos sila matulungan. Ang hirap lang, ang sama lang ng loob ko kasi grabe yung pananalita mo sa akin na ako pa yung nagko-comfort sa'yo nung nakaraan na sabi mo gusto mo na lang mawala kaysa ganito, ganyan yung nangyayari sa buhay nyo. Kino-comfort kita. Pero bakit naman gano'n nung hindi kita nabigyan ng tulong or hindi kita nabigyan sa hinihiling mo ay ganun na lang yung gusto mong sabihin sa akin na parang gusto mong mangyari gumapang ako sa hirap. Yun ang gusto mong ipanalangin sa ating Panginoon. Wag naman kasi oo, naiintindihan kita. Sobrang hirap ng nangyayari sa'yo na sinasabi mo. Kasi ganun din naman yung nararanasan namin. Sana wag ka lang mag-isip ng ganyan. Dahil ako, naranasan ko rin humingi ng tulong. Sobra-sobrang humingi ng tulong sa ibang tao. Pero hindi ako yung naging ganyan. Hindi, nung natulungan ako, hindi ako yung naging ganyan. Na kung tapos na yung tulong sa akin, sobra-sobrang pasasalamat ko. Kung wala man maitulong sa akin, okay lang, maghahanap ako ng ibang paraan. Ito, para alam mo, ilalabas ko na dito sa social media na hindi namin talaga nilalabas ni Kuya Lito kasi kung maaari, gusto namin ay puro good vibes po sana or may sabi man kaming mga problema ay hindi naman ganun ano yung mga ma-share namin sa inyo. Ito, ate girl na grabe magsalita. Dalawa po sila pero ang alam ko iisang tao yun kasi lumabas lang yung pangalawa nung galit na yung isa sa akin. So yun, pag hindi mo pa tinigil yung mga ganyang ginagawa mo, hindi sa tinatakot kita pero ikaw kasi yung unang nag-approach sa akin, ikaw yung unang nag-ano sa akin sa messenger. Kung hindi ka pa titigil, sasabihin ko dito sa social media yung pangalan mo sa messenger. Nakalkal ko na yung profile mo. Hindi ko pa ngayon sasabihin kasi nandoon yung mga picture ng anak mo. Ayoko naman na madamay pa yung anak mo, yung mga asawa mo at yung ibang pamilya mo. Sana lang wag ganyan yung ginagawa mo. Eto, sasabihin ko na sa iyo ngayon. Unang-una, napakarami kong problema. Unang-una, nahihirapan ako sa budget sa pagpapagawa ng bahay namin. Buti na lang at may mga nagmamahal na kahit paunti-unti ay nagbibigay sila sa amin ng dagdag sa gagastusin sa ating munting bahay. Lalong-lalo na ngayon, naabutan ng tag-ulan yung ating pagpapagawa. Pangalawa, yung gamit po namin sa Manila, yun, June 10 ang last date na dapat kunin na namin yung gamit doon kasi kailangan na nga nila yung room po namin doon. So yon, pinoproblema ko pa yung pangkuha doon, ate girl, kasi nanghihinayang ako sa mga gamit namin doon na naipundar ni Kuya Lito. Although konti lang naman, pero syempre may mga
pwede ko na kasing magamit na pag-umpisahan dito yung mga gamit na yon. So, yun, pinoproblema ko pa ngayon yung pambayad at sasakyan pauwi dito ng mga gamit ko. At may balance pa po ako doon sa bahay. So, ayun, may mga iba pa po kaming mga problema na kailangan at pilit ginagawa ng paraan para ma-solve. At yun, unang-unang kailangan din doon ay pera. Yun, kaya hindi po kami nagsasabi ng ganito dito. Gusto ko lang pong ilabas dahil baka ang akala ni ate girl ay wala kami problema ngayon. Sobrang masakit po yung ulo ko na naghahanap ng solusyon sa mga problema namin. Pero hindi po ako nagpapahalata dito. At yun, kahit nga alam ng mga taga rito sa amin yan, kahit nga naulan, nagtitinda ako para lang may pangtustos sa araw-araw na pagkain namin. Hindi ko yun iniinda kasi syempre para sa pamilya. At si Kuya Lito ay gumagawa ng paraan para matulungan din ako. Yun, sana ngayong mapanood mo to or sana mapanood mo to para alam mo yung sinasabi mo na yumabang ako porket may vlog ako, ganito, ganyan. Hindi. Walang yumabang sa inyong lingkod. Alam yan ng ibang nakaka-chat ko, ibang mga nakakausap ko sa messenger na naging kaibigan ko na mula nung at tayo'y nagkaroon ng vlog. Alam nila na walang nagbago sa inyong lingkod. Alam nila na ito pa rin ang Ate Vera na kung may maitutulong ay tutulong at tutulong, pero kung wala ay talagang pasensyahan nyo ko dahil wala talaga. Mahirap naman sabihin na meron pero pagdating ng oras ay wala. Sadyang wala po akong maitulong sa'yo, ate girl, at tinapat naman kita ng taos-puso at parang nga hingi ko ng pasensya dahil talagang wala. Kung meron ay bakit hindi? At kung meron man akong pera sa ngayon ay sana nasolusyonan ko na lahat ng problema ko. Pero wala, parehas lang din tayong naghahanap ng solusyon, ng paraan para masolve ang ating mga problema. At sana, hiling ko lang din sa katulad mo na humihingi ng tulong sa ibang tao ay wag naman ganyan. Dahil ako naranasan ko rin. Hanggang ngayon, nararanasan kong humingi ng tulong sa ibang tao. Pero pag wala silang maitulong sa akin, hindi ko po sila ginaganyan at hindi po ako nagsasalita ng ganyan kasi parang ang pangit lang yung ganyang ginagawa mo, ate girl, na parang sinusumpa mo na yung tao na walang naitulong sa iyo. So yun, sana lang pag-isipan mo. Alam kong nainis ka sa akin, gawa ng walang akong naitulong. Wala talaga akong magagawa. Yun, alam mo naman at siguro kung maglalabasan tayo ng message sa messenger ay mababasa ng karamihan doon na ako pa yung humihingi ng pasensya dahil wala talaga akong maitulong. Sana lang tigilan mo lang pag may message sa akin kung ganun lang din. Lagi ang sasabihin mo na ipapanalangin mo na ganito ganyan ang mangyari sa akin. Meron ka bang sinabi doon, ate girl, na sana pag nagtitinda ako ay ma-aksidente ako? Yun, meron ka pang sinabing ganon? Huwag naman, dahil marami rin umaasa sa akin. Hindi lang si Kuya Lito, buong pamilya ko at syempre yung mga iba pang malapit sa buhay ko. Huwag naman sanang ganon ang sabihin mo dahil baka kung sa'yo sinabi yan ay doble-dobleng sakit pa dahil alam kong parehas tayong nahihirapan sa panahon na to. At sana kung ganyan lang na nahihirapan ka ay ang ipanalangin mo na lang ay magkaroon ng solusyon yung problema mo, hindi sa pagmamagaling, pero mas okay pa yun na ipanalangin mo, ate girl, kaysa naman kung ano-ano yung ipanalangin mo kasi doble-doble ang pagkakasala mo. Bukod sa hindi ka na pagbibigyan ng ating Panginoon, ay magkakasala ka pa. So, ayun, maraming salamat at pasensya na po kayo kung ganito ang tema ng ating vlog ngayon kasi pinag-isipan ko to ng ilang araw. Sa totoo lang, 2 days ata akong walang upload kasi yung last upload ko ay
nakurap pa yung video. So, kaya ganun po, napakaiksi lang nung at binugtungan ko lang ng video na old para lang medyo humaba, pero talagang maiksi, ilang minuto lang yun. So, 2 araw ata akong wala ng upload. Pinag-iisipan ko to at sobrang sama ng loob ko kung bakit ganyan ang ginagawa nila sa akin kung ako'y walang naitutulong sa mga humingi ng tulong. Wala naman akong hangad, alam ng Panginoon niya na sana pagdating ng araw kung kaya ko na, ay ako naman ang makatulong. Dahil naranasan ko, hanggang ngayon, nararanasan ko ang humingi ng tulong sa iba. So sana tumating yung araw na yun para hindi naman tayo ginaganito. At pasensya na po kayo sa tema ng vlog natin ngayon kasi sobrang sama lang ng loob ko kasi ganito nga. At pinag-isipan ko talaga to kung ilalabas ko to or hindi. Pero ang sabi ko na lang, ilalabas ko to para sa kaalaman ng lahat at ilalabas ko to para kay ate girl na panay ang chat sa akin hanggang sa ngayon. Blinak ko na po kasi siya, pero alam ko siya rin yung ibang nagchat sa akin na gumagawa ng ibang account. So, sana tigilan nyo na ako dahil alam ko na ikaw rin yan, ate girl. Alam ko na ikaw ang gumagawa rin ng ibang mga account para lang hindi ako tigilan. Blinak ko na po kasi siya kasi ayaw ko na yung mga tono ng salita niya, ng mga chat niya. Para lang sa katahimikan sana ng lahat. Pero gumagawa pa siya ng mga ibang account. So, ayan, sana naka-screenshot sa akin yung original na messenger mo or yung picture ng profile picture mo sa Facebook. Sana tigilan mo na ako kasi ginawa ko tong video na to para tumigil ka na. Sana tumigil ka na. Kasi kung hindi ka titigil, talagang bibigay ko ang buong pangalan mo dito sa YouTube channel namin. Hindi ko muna gagawin ito kasi baka mapaul naman ako. But the next time, kasi nagbigay na ako ng babala na sa susunod na hindi mo ko tantanan or maggawa ka pa ng ibang mga account para gawin yan sa akin or sabihin niyang mga yan sa akin ay ibibigay or ipopost ko dito yung buong pangalan mo, pasintabi na sa pamilya mo, pati pamilya mo, buong pamilya mo, yung mga nasa picture mo sa Facebook ay ipopost ko din para maging awareness sa ibang hihingian mo ng tulong. Pasensyahan na lang tayo kung sakaling itutuloy mo pa ang panggugulo sa akin ay talagang ipopost po kita ate or madam. So yan, pasensya na kayo sa ibang makakapanood nito kasi talagang nilabas ko to for awareness din sa ibang tao or sa ibang mga kapwa ko, content creator na kasi mahirap na nga yung buhay. Ginagawa ang lahat ng makakaya para makaraos sa araw-araw, pero ganyan yung mga sinasabi ng ibang tao sa inyo. So, pasensya na kayo kung ang inyong lingkod ay talagang na-trigger na i-post to. Pero hindi naman wala akong ibig sabihin, kundi gusto ko lang sabihin kay ate girl na tigilan niya yung kung ano-ano mang sinasabi sa akin kasi mas lalo siyang mapapasama sa kanyang ginagawa. Hindi lang siya, madadama yung pamilya niya. Siyempre, andun sa mga picture yung mga anak niya. So, yon, nakakaawa kasi madadama yung mga anak mo, ate girl. At sana bago ka magsalita or magbitaw ng salita sa susunod, nahihingian mo ng tulong ay pag-isipan mo kasi mas nakakaawa kung madadamay ang pamilya mo. So yon, wala akong ibang hangad sa video na to kundi makarating ka sa'yo, ate girl, or maipaabot sa'yo na hindi ganon kadali ang buhay ko at hindi ganon kawala yung problema ko kasi yung sinasabi niya po na wala daw akong problema.
napakarami ko pong problema, napakarami kong iniisip. Yan, alam po yan ng mga nakakapaligid sa akin. So, yun, maraming salamat po at sana pa-share po ang ating video na to para mapanood ni Ate Girl ito at sana tigilan na. At ayoko naman ng ganitong video na parang may katampuhan pero para po sa ikakatahimik ng lahat. Sana Ate Girl, mapanood mo to at sana tigilan mo na ako or tigilan mo na ang mga ganyang ginagawa mo. Sana kung humingi ka ng tulong at mapahindian ka ay wag naman ganyan. So yun, maraming salamat po sa lahat ng mag-share ng video na to. Maraming salamat din po dahil nandyan kayo lagi nakasuporta sa Bella and Lito Official at sana wag nyo po kaming papabayaan at wag nyo kaming iiwan syempre. Maraming salamat po sa inyong suporta lagi. Sana patuloy po kayong mag-abang, manood ng mga video namin, lalong-lalo na sa mga tinda serye namin. Sa mga last po na pagtitinda namin ay hindi po ako nakapag-video dahil lagi pong naulan. Mababasa po ang ating cellphone. At baka po mabasa ay lalong mawalan po tayo ng gagamitin. So yun, sana sa mga inuulang lugar dyan ay mag-iingat po tayo lagi. Sa mga nagdadrive, ingat po tayo at napakadulas po ng ating daanan. At syempre, yan, sana maging okay na yung ating panahon. Yan, maulap pa rin po at medyo lumiliwanag naman na po. Sana maging okay na po ang lahat. At sana spread love lang po at wala pong nagagalit sa ibang tao. At sana magmahalan lang po tayong lahat. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!